napakita si Jesus sa 7 alagad. Pakinggan po ninyo at babasahin po dire-diretso. Pagkatapos ay atin hong bibigyan ng reflection nito. Pagkatapos, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami ang wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yaon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, ang tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, ang sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito manila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo, ang sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, ang sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuhang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 2 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ito ho, napakita si Jesus sa 7 alagad at ang nakalaman ho dito ang nakatawag pansin ho rito yung pangingisda nila na wala silang nahuli, pero nung iutos sa kanila ng Panginoon na ihulog muli nila, hindi na ho halos makayanan noong lambat, pero hindi naman nung nasira yung nahuli nila. Kalimitan dito, Kuya Bert, Kuya Ben at Kuya Joe, itong panghuhuli ng isda, dahil ito si Pedro si Pedro. Alam naman natin na si Pedro ay ito pinakakuha ng ating simbahan. At ang nilulundo rito sa panghuli ng isdang ito ay yung mga tao na mahuli niya at kanyang mapalapit sa Diyos. Yan ang parang pinaka-essence niya din. Yung maghuhuli ka ng mga tao. Lalo na yung mga tao magsalanan, matipon mo sila, mailapit mo sila sa Panginoon. Dito'y titingnan natin kung ano ang talagang pakahulugan dito sa napakita si Jesus sa 7 alagad, itong pagkapanghuling ito sa dagat, na wala nang nahuli nga sila, at saka yung pag-aanyaya na halik kayo't kumain tayo. Tingnan natin ito. Si Kuya Ben ay naka-standby na rin. Maya-maya ay ating bibigyan din ng pagkakataon siya. Kuya Joe, ano po masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, napakita si Jesus sa 7 alagad. Makikita po natin dito kung sumusunod po lamang tayo sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Punong-puno po ng biyaya ang matatanggap natin, tulad ng utusan niya ang kanyang mga alagad. Kung sarili lang po natin ang ating iniisip, walang saysay ang inilagi natin dito sa daigdig, sapagkat hindi tayo sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon.
Subalit kung ginamit po natin ang ating buhay sa makabuluhang bagay, tulad sa pagtulong sa kapwa, tulad sa partisipasyon sa gawaing makalangit, at tulad sa pagpapalaganap sa mga salita ng Diyos, sinisiguro ko po sa inyo, may nakalanggat timpalang Diyos, siksik-liklik, umaapaw. Talagang ako'y binakuha nito si Kuya Jo. Siksik-liklik at umaapaw yan. So, ang pinaka tinatarget dito ni Kuya Jo ay yung pagsunod. Kailangan ay maging masunurin ka sa Diyos, sa kanyang mga utos, sapagkat bibiyayahan ka ng siksik-liklik at umaapaw. Yan. Si Kuya Ben, hinihintay natin ang tawag ni Kuya Ben at bigyan natin ng pagkakataon si Kuya Ben. Kuya Ben, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Kuya Ben. Medyo hindi pa nakukuha natin si Kuya Ben. Hintayin natin ang tawag ni Kuya Ben sa mga sandali ito. Ang ating pong linya rito ay 687-9144. Sa atin ho na telepono si Kuya Ben ay maya-maya makakasama rin. Napakita si Jesus sa 7 alagad. Pagkatapos ay alamin natin bakit dito 7 samantalang 12 alagad dito. Titingnan po natin dito kung ano. Pero wala pa si Kuya Ben. Alamin nga natin. Kuya Ben, magandang gabi po. Hindi pa kumuha si Kuya Ben. Hindi pa kumukontak si Kuya Ben eh. At pagkatapos so niyan, atin munang alamin. Kuya Ben, ano pong masasabi niyo rito sa napakita sa Jesus sa 7 alagad? Alam mo, Kuya Ben, sabi mo nga 7 sila. Nandito yung Nathaniel eh. Nathaniel. Yung Nathaniel kasi ay ito yung hindi naniwala nang sabihin ni Pedro at ni Andres sa kanya na nakita nila ang Panginoon. At sabi niya, mayroon bang mabuti na magagaling sa Galilea? So, nang sabihin ng Panginoon sa kanya, nakita na kita bago ka patawagin ni Pedro. Kaya doon nanalig si Nathaniel. Kaya sabi ng Panginoon, katulad ni Tomas, sinabi sa kanya, naniwala ka ba dahil sa sinabi ko na nakita na kita bago ka patawagin ni Pedro? Sinasabi ko sa iyo, makikita mo na ang mga anghel ng Diyos ay akyat manaw. Ayon din sa mga banal na dalubhasa sa kasulatan, itong si Nathaniel, ito yung tinatawag nilang Bartolome. So kita mo dito, wala din dito si Bartolome. At wala din dito si Tomas. Ayon nga sa iyo ay dito lang. Pero, alam mo, Kuya Min, sa mga pangyayari na pag-aalinlangan ni Pedro ay nang sabihin ng ibang alagad na si Jesus yun. No? Na si Jesus yun. Siya'y nahiya eh. Nahiya siya. Sa kanyang pagkapahiya, tumalon siya sa doon. Pero nung utusan uli siya, no? Nang utusan siya uli na ilahin ng Panginoon ang yung lambat at itabi sa pampang, si Pedro din ang humila eh. Hindi yung ibang 6 na alagad na kasama niya. So siya rin. Siya ang palaging nangunguna. So dito mo rin makikita yung unang sinabi mo kanina, siya ang ulo, no, ng mga alagad. Siya ang una sa lahat. Siya din ang binigyan
dito sa pangyayaring ito, Kuya Mel, makikita natin yung pong